Hello mga ka-legit Dover Cats! Tape Incorporated, abay na nadvulang tang sa aberyang nangyari ngayon sa GMA. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo mag-start or mag-umpisa sa ating mga updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Maraming salamat po. Bago po tayo dumako dun sa ating pong proper topic for today's video, ay nais ko lang pong bigyan kayo ng konting kaalaman patungkol po dito sa mga defenders na ito. Kasi kung meron pong TVJ defenders, meron din pong na mga tape bulaga defenders. Kasi sila po yung parang lahat po ng sinasabi ng mga TVJ defenders, lahat po yun kinokontra nila. They are always claim na number 1 po yung kanilang noontime program. Tapos sila din po yung nagki-claim na meron daw silang mga ipinapakitang resibo. So sa nakikita natin ngayon, sobra na talaga yung tinatawag na parang competition kung sino ba talaga yung dapat mong suportahan, kung sino ba yung dapat mo na pakinggan, 'di ba? So ang pinaka bottom line lang naman ng lahat ng ito is kung sino talaga yung gusto ng tao, doon talaga sila. Hindi mo naman sila pwedeng ipilit doon sa isang programa na ayaw talaga nilang panoorin. Ang tangi lang naman sinisigaw ng ilang mga TVJ defenders is ibalik nila kung ano yung para sa TVJ. Kaya hanggang ngayon pinag-uusapan sila. Meron pang mga vloggers na panood ko po sa YouTube na ginagamit po nila yung title na TVJ para po, kumbaga parang clickbait siya. Para po pag open mo, ilalike mo agad, ayun naman pala, criticism yung sasabihin towards TVJ. Kaya mag-iingat po tayo sa mga yun, So this time, hanggang ngayon, talagang pinag-uusapan pa rin tong Jowa Pao and Mengay, sa kanila pong pambihirang pagganap ng iba't ibang karakter dito po sa EAT at sa Eat Bulaga, branded Eat Bulaga. And ito na nga, jump to our video for today's video. Nako po, kasi kani-kanina lang or 15 minutes ago, habang nanonood po tayo ng EAT, ako po ay talagang nagbabrowse kung ano po yung reaction ng mga, patawarin nyo ako, pero talagang nag-scout tayo kung ano po yung mga reaction ng ilan sa mga TVJ defenders na napapanood nila ngayon sa EAT. So isa sa mga nag-post itong si Procnoy na sabi niya nagkaroon po ng aberya, parang nagkaroon po ng interruption sa panonood sa Free TV, na bagay na minsan na nai-encounter din po ng TV5, 'di ba? Kasi may mga provinces po talaga na hindi nakakasagap ng signal. Ganon din po 'yung nangyari sa GMA7, wala silang signal at all. So ibig sabihin, mas napapanood po sila ngayon online kaysa po sa Free TV. So dahil po dito, pati po ang tape bulaga ay naapektuhan dahil sa aberyang ito. So agad-agad po na nag-post yung mga Facebook page ng defenders po ng tape na kailangan daw nila na mag-scan, kailangan daw nilang gawin to. Kumbaga parang nataranta agad sila dun sa pagkakataon na yun, kasi parang they are after dun po sa rating na makukuha ng kanilang programa for today's video. Parang gigil na gigil sila at gusto nilang ipaunawa sa lahat ng mga manonood nila sila ang number 1, na kailangan ma-achieve nyo yun, diba? Ang pinakamasakit lang dito, habang ina-achieve mo, habang talagang hinahabol mo na mag number 1 ka, nakakalimutan mo yung pinaka-purpose mo kung bakit ka nasa noontime program. Dapat po lahat ng programa sa television, laging ang purpose mo hindi para sa competition lang Kailangan habang may competition na nangyayari, na isi-serve mo din yung tulong mo sa tao at the same time ini-entertain mo sila. So kung pag-uusapan ng entertainment factor, of course hindi po mawawala sa line or sa linya ang EAT. Kasi nga naman, 'di ba, katulad po ng pangyayari po nung last Saturday na hanggang ngayon di pa rin tayo maka-move on dahil sa sobrang saya na naidulot po ng nasabing show. And at the same time,
sa atin, nawawalan din naman po ng signal in some places, pero hindi naman tayo natataranta ng ganyan, 'di ba? Dahil alam natin na may tatakbuhan pa rin po ang lahat ng legit Daver cards. And that is the truth, no, to funder for today's video. So bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula po sa mga legit viewers and subscribers natin na nangyari last Saturday. Sabi ni Gerlin Calvario, di ko alam na nagpro-promote sila dyan sa tape, sa TBJ lang kasi ako nakatutok. Pero pwede naman siya siguro mag-promote kahit saang noontime show. Kung di naman exclusive sa GMA yung movie nila dati, di naman issue yan. Pwedeng mag-guest at mag-promote kahit saang network. Tama naman po si Miss Gerlin. Kaso nga lang, parang there's nothing wrong with Ate B and Mr. Christopher De Leon. Walang mali sa kanila. Kaso nga lang, nagkaroon lang ng problema dahil po dun sa programang napuntahan po nila kung saan maraming boycott, 'di ba? Marami nagbo-boycott sa programa na 'yon. So, yun po ang naging problema. Sabi ni Eva Umali, ano pang pinagmamalaki ang Showtime? Puro squatter naman ang nanonood sa kabaklaan ng mga host diyan. Di kagaya sa E80 puro social ang mga nanonood. Suriin ang mga ninyong mabuti ang mga sinasabi. Ayan. So may comparison na si Ma'am si Eva Umali, no, doon po sa ibang noontime program. So yun po yung kanyang saloobin patungkol po sa bagay na ito. And of course, another comments coming from Carpanat Nathan Cruz. Sabi niya, kung di ko na nakita tong update na to sa YouTube channel na to, di ko malalaman na nag-guest pala si Vilma Santos sa Itbulaga. Actually, hindi naman talaga nag-ingay at hindi po talaga napag-usapan yung guesting niya. Kaya nga sabi ko sa inyo nung last update natin, buti pa nung nag-guest siya sa Boy Abunda Ilang oras pa lang, million views na po agad. Talagang may kinalaman talaga yung programang pinupuntahan niya. Sabi ni Miss Joma Remission, akala ni Vilma madala niya mga tao dahil sikat siya na wala ka na sa mga fans ng TBJ since 1979. Mga seniors at juniors fans, iyak ka hanggang buhay ka. Sinira mo lahat ng pakakilala sa'yo ng solid TBJ. Naku po, mukhang nagalit po si Mr. Jomar, Sabi ni Jobila Gali, good evening celebrity updates. Kahit dyan sila mag-promote sa tape, wala nang manonood sa movie niya. Malalaman ng mga Daver Cats sa tape siya, wala nang manonood sa incoming movie niya. Ayun. So ito naman po ang komento ni Miss Joby Gali. Sabi, as I've said earlier, wala pong mali kay Miss Vilma, ha. Hindi tayo against with Vilma Santos. With all ito pong artista na to. Ang mali lang talaga is yung show na pinuntahan niya. And of course, another comments coming from Miss Marites Catli, sinayang lang nila ang pangalang matagal na nilang iniingatan. Imbis na matuwa ang mga tao sa kanila, ay naiinis pa nga katulad ko. Dati ko silang gusto, ngayon ay ayaw ko na sa kanila. Ayan. So, ang dami talagang naghinanakit kay Ate Vino kasi parang feeling, ito kasi isa sa mga pinakarason, ha. Wag po tayo magalit kay Miss Vilma Santos. Kaya pala, si Miss Vilma Santos ay nag-promote dito po sa GMA Tape Bulaga dahil ang head writers po ng kanyang movie na When I Met You is si Miss Doctolero. Kung kilala nyo po yan, head writers po yan ng GMA. At syempre po, mas pipiliin po ni Miss Doctolero yan kasi si Miss Doctolero po, isa po yan sa mga nagdi-defend dito sa tape, 'di ba? Kasi nga, parang sobrang loyal po yan sa GMA 7. Kaya doon po talaga niya napili na mag-promote, 'di ba? Wala naman sila magagawa kung talagang doon sila papuntahin. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And of course, wag po kayo makalimot na mag-follow sa aking Facebook page, Dar.